Yes, start mo nga. Yes. Okay, start. Up. Yes. Ayan guys, another day, another troubleshooting. Honda Accord cranking pero hindi nag-i-start. So ang history nito, galing na ito dito sa ginubatan. Bali binili na ito ng ibang buyer. Biniling hindi umaandar. Tapos dinala ng Kamsur. Tapos ibinalik uli dito sa ginubatan kasi hindi pa rin umaandar. Bali ang ginawa na pala dito ay pinalitan na ng computer box. Ayaw pa rin siya umandar. So ito yung dating computer box na nakalagay. Tapos binila ng computer box. Hindi pa rin umaandar ngayon. Ngayon ang nangyari, siguro nagsawa na yung nakabili. Ibininta ngayon uli itong sasakyan na to. So bali yun na nga, nakabalik uli dito sa bayan ng Ginubatan dahil hindi umaandar nga. So binili naman ni Bossing ngayon itong Honda Accord para subukan rin naming paandarin. So bali marami na ring humawak na mekaniko dito. So isang lang dito, isang napansin ko lang, wala siyang walang check engine. So hindi nag-a-appear yung check engine dito sa dashboard. Tapos yung sa battery sign. So dapat kasi pag nag-switch on ka dito, lilitaw na yung check engine dito saka yung battery sign. So ibig sabihin kung hindi lumilitaw yung yung check engine, pwedeng yung computer box hindi na susupplyan ng power. So yun ang alamin ko dyan. Yun ang ito-troubleshooting ko ngayon, yung electrical nito. Baka mamaya ang problema lang yan ay electrical lang, hindi sa computer box mismo. Kasi nabilhan na ng computer box, ayaw pa rin umandar. So check natin kung anong problema. Pero dito, babaklasin ko muna yan. Titingnan ko yung valve ng check engine kung nandun pa nakalagay. So bali yung guys, uumpisahan ko munang i-troubleshooting ito kung anong naging problema niya. So kung magiging major troubleshooting natin dito, itong pinakabuong dashboard na to, mababaklas ito. Para mahanap lang yung kung aling may problema dyan sa wirings niya o kaya naman talaga computer box. May problema rin yung nabiling computer box, hindi nagmatch. Kasi ang nakalagay dito sa computer box natin ay yung code niya BF, tapos yung nakalagay doon 4D. So hindi ko alam kung yan ang pinaka code na yan. Part number, yung part number nandito, yung part number. So magdo-double check na lang ako kung parehas ba yung part number ng computer box. So yun guys, troubleshooting muna ako. Sana mapaandar ko to para magamit ni Bossing na bumili nitong unit na to. So bali issue natin cranking pero hindi nag-i-start, hindi umaandar yung makina. So mag-update ako pag nakita ko na yung problema kung bakit hindi umaandar itong unit. Pamawan ako. Yes, pamawan. Yan guys, ongoing pala ako dito ngayon sa Honda Accord natin na inaayos. Bali itong computer box pala ay sinubukan kong ayusin to. Mayroon naman sana siyang lumalabas na 5B reference.
Kaso nga lang, ayaw pa rin niya magkaroon ng check engine indicator light sa dashboard. So ibig sabihin, yung ano pa rin natin, yung computer box, hindi pa rin yan gumagana. So pwede kasing nagkaroon ng problema dito sa mga chips na to. Kaya ngayon, binilahan namin ng bagong computer box uli. So bali, pangatlong computer box na to. Kasi bumili kami ng isa pang computer box, ganun din, busted din yung computer box. Pero ito, medyo may kamahalan nga lang tong nakuha namin na bagong computer box. Tapos inalis ko na yung dashboard dito para i-check yung electrical wiring niya. Kasi hindi naman kasi basta-basta masisira yung computer box natin kung walang damage. So dito kasi, ang gagawin ko dito, para makasiguradong hindi na madadamage uli yung bagong computer box, i-check ko muna yung mga wirings niya bago ibalik. Tapos isang issue pa nitong ano natin, Honda Accord na Gen 7. Bakit madalas masira din yung computer box? Nababasa kasi yan ng tubig dito sa ilalim, yung galing sa aircon. So kaya magandang ugaliin nating i-check yung ano natin, computer box dito sa ilalim sa may aircon. Katulad nito, ayan o, basa yan. So pwede kasing ang nangyari dun sa lumang computer box, pwedeng nabasa rin. So yun kasi ang issue din nitong Honda Accord na Gen 7. So naalala ko, 2012 yata, magkaroon kami ng problema na Honda Accord, ganito din. Nabasa rin yung computer box, di rin na rin siya umandar. Tapos andito yung board natin. So kinalas ko yung cluster board. Tapos yung mga wires na yan, naalisin ko yan para i-check up, hihimayin ko yan isa-isa kung mayroon ba siyang naging problema dyan, may open wires. So dito kasi mayroon ditong itinap na alarm system, so hindi rin natin alarm kung maganda yung pagkatap ng alarm system dito sa wirings. Tapos engine bay, double check ako dito sa engine bay kung mayroon pa siyang mga wires na itinap dito. So ang gagawin ko dito, aalisin ko muna yung mga wire na pinaglalagay para makasigurado tayong walang short circuit dun sa wirings natin. So dito mga original setup pa naman, wala pa namang mga splice yan, maliban lang sa alarm system sa kapag light na kinabit. Ayan, ayusin ko muna yung wiring nito, check up lahat kung anong pinaka magandang gawin dito para hindi na masira yung computer box na bago na ikakabit. Ibang pyesa nandito na rin. So pag umandar na, ibabalik ko na lang yan din lahat. So kailangan ko lang kasing masigurado na yung mga wirings maayos. So ayun guys, mag-update ako pag gumandar na yung unit natin. Ito yung computer box nya. Bali, chinik ko tong mga capacitor na yan. Okay naman yung mga capacitor. Yung ano natin, transistor okay naman, diode okay naman, resistor okay naman yung mga resistor. Wala namang putok na SMD capacitor. So medyo maliit lang kasi yung board. Wala pa tayong microscope para makita kung mayroon siyang mga putol dyan na printed na na linya. So siguro mga next magpo-provide na tayo ng microscope para makita natin tong mga maliliit na linya na yan. So ayun lang guys, update ako pag okay na yung natin, Honda Accord na cranking pero hindi nag-i-start, na matagal na nakatambay. Ayun guys, after kong ma-check up yung mga wiring, so binalik ko na. Bali nagkaroon na rin pala ako dito ng check engine sa dashboard natin. So nag-off na yung check engine. Ayan siya. Tapos may mga makailaw pa dyan kasi hindi ko naman kinonek talaga lahat ng mga wires. So nag-check up lang ako ng natin, ng ECU. So dito, ibig sabihin nito, nare-reading na siya. So dati kasi hindi nare-reading, hindi napapasok yung ECU natin. Wala siyang dito, hindi nagko-communicate sa scanner.
So medyo may improvement na tayo. Di katulad nung dati, halos di talaga siya ma-scan. Saka walang check engine na nalabas dito sa dashboard. Yung battery sign, lumabas na rin yung battery sign. Dati wala rin yan. Tapos yung ano nito, yung sa brake pala, yung PRND. Ayan, gumagalaw na siya. Dati hindi nagalaw yan eh. Hindi mo maililipat yung cambio. So malaki na nga yung improvement niya kasi ano na to, gumagana na yung actuator. Dati wala yan, patayan, hindi mo makakambyo yung transmission niya. Yan, sana umandar na to. So bago kasi paandarin yan, kailangan ko munang i-reading yung computer niya.